Na-real talk sila. Pati si Castro, hiyang-hiya itong si Franz Castro. Na-real talk sila dito ni Cardema. Nag-iisa na lamang po ang tumitindig na may bayag dyan sa Kongreso. Nag-iisa na lang ang tumitindig na walang takot na hinarap itong mga scripted na mga tuwadkom na ito. Tapos heto pa yung mga nakalap nating impormasyon na may plano na siyang tanggalin sa committee na ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. At may panibago na naman tayong i-react, no? Kasi akala ko nung una i-ignore lang itong si Drexy Kadima, okay? Kadima. Yan yung kongresista na o representative na napahiya itong tuwadkom. Okay? Siya yung ating pag-uusapan ngayon ha kasi po delikado po ang kalagayan ngayon ni Drexy Kadima. Okay? Delikado po. Alam niyo ba kung bakit? No? Kasi may mga vloggers na tumakalap itong impormasyon at meron ng mga nagva-vlog na mga vloggers na meron silang impormasyon ha, hindi direkta sa akin. Meron po silang impormasyon na itong si Drexy Kadima ay plano pong tanggalin diyan sa committee na yan. Okay? Mainly diyan sa tuwadkom hearing. May plano na tanggalin siya. Bakit ganyan? Alam naman natin na kung sino yung may utos dito, syempre, wala nang iba, si Tambaluslos ang may utos. Kung ito man ay totoo. Pero malaking chance na totoo po ito ha. That is my own opinion. Kasi noong hearing ng tuwadkom na nandun po si former President Duterte, ito lamang po ang kongresistang tumindig sa lahat. Anong ibig sabihin? Okay? Ipinahiya niya ang lahat ng mga representatives, congressman sa tuwadkom. Nagre-react nga si Akop Nagre-react nga si Barbers Nagre-react nga si Abante dahil napahiya sila sa real talk nitong si Drexy Kadima. At yan po ang ating pakikinggan ngayon. Ipapakita ko sa inyo at i-react natin. Kasi marami pong mga punto itong si Kadima na it's really a real talk, no? Like for example, nung sinabi niya na itong si former President Duterte ay binoto ng karamihan. Kagaya rin ng kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte na sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ay siya yung pinakamalaking boto na nag 32 million, meaning to say marami pong nagsuporta, majority of the Filipino people is supporting o mahal nila itong si Vice President Inday Sara Duterte. Na real talk sila dito kay Drexy Kadima kasi po sinabi po ni Congressman Kadima na bakit itong mahal ng taong bayan, itong dalawang ito ng mga Duterte, bakit sila lamang ang pinag-investigate ninyo? At let's accept, sabi nga ni Kadima, i-accept natin na tayo dito ng mga kongresista na nakapalibot dito kay Duterte, binoto lang tayo ng hundreds of thousands. Bakit may gana tayong imbestigahan ang isang mga leaders na millions at nangunguna po sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ang suporta ng taong bayan? Na-real talk sila doon. Na-real talk sila doon. Nasaktan po ang mga tuwadkom dito sa real talk nitong si Kadima. And at the same time, heto pa, sabi nitong si Kadima, na tayo po ay mga representatives, may kanya-kanya po tayong distrito na inepresent. Tapos, nakakahiya po na itong si former President Duterte at si Vice President Inday Sara Duterte, ginawa nila ang lahat, kinalaban nila ang mga kalaban ng gobyerno, specifically ang mga NPA, ang mga durugista, lahat kinalaban nila para sa mga inosenteng tao, para sa taong bayan. Bakit ang ipinatawag niyo dyan, sa tuwadkom hearing na yan, bakit ang ipinatawag lamang natin ay yung mga biktima ng EJK? Bakit hindi rin natin ipatawag itong mga biktima ng mga durugista na ito ng mga inosenteng tao? Di ba? To be fair. Kasi unfair po sa mga inosenteng tao na nabibiktima rin dito sa mga durugista na mga tinutugis nitong kampanya ni former President Duterte. Na real talk sila. Pati si Castro, hiyang-hiya itong si Franz Castro. Na real talk sila dito ni Kadima.
At yan po ang ating itatalakay ngayon. Bakit itong si Cardema, topic ito ng mga vloggers ngayon, nagtitrending itong si Cardema ngayon. Dahil di umano, merong nakalap na mga impormasyon na tatanggalin siya dito sa committee. Members sa committee. Nag-iisa na lamang po ang tumitindig na may bayag dyan sa Kongreso. Nag-iisa na lang ang tumitindig na walang takot na hinarap itong mga scripted na mga tuwadkom na ito. Tapos heto pa yung mga nakalap nating impormasyon na may plano na siyang tanggalin sa committee na ito. Ano ba yan? Wala kayong ikaw Akop, ha? Nasasaktan ka ba? Akop? Bakit sasabihin mo, 2 taon lang ang agwat namin ng Pangulong Duterte? Kami rin ay lumalaban rin sa mga kalaban ng gobyerno. Mahal rin namin ang bansa namin. Sasabihin niya ni Akop, "Hoy Akop, hanggang bibig ka lang. Hanggang lahat ng mga sinasabi mo, Akop, lahat ng mga ingay mo sa bibig, walang silbi yan kung wala kang tunay na aksyon." Si Duterte po, kung ano ang sinasabi ng kanyang bibig, nauna ang kanyang aksyon. Nagalit siya kasi na-real talk sila ni Cardema. Sinabi ni Cardema, ito ang tunay na may malasakit sa taong bayan na sinugpo itong mga kabalastugan na kalaban ng mga gobyerno. Walang iba kundi ang mga Duterte lamang at itong mga kasamahan ni Cardema. Nagalit sila doon Bakit kayo ganyan? Iyakin si Akop umiyak. Bakit kayo ganyan? Kami rin naman Sina Barber, sina Abante, nagalit sila. Kami rin naman nakipaglaban din kami sa nakipaglaban din kami sa mga kalaban ng gobyerno sa taong bayan. Iyak Puro, ang sarap yung pakinggan sa bibig, Abante, Barbers, Akop. Gawin nyo. Kung totoo po kayo na para kayo sa taong bayan, kung totoo po kayong nakipaglaban, dito sa mga kalaban ng gobyerno, unahin nyo itong si Castro. Investigate ninyo. Kasi itong si Castro, lagi itong nalilink sa mga kalaban ng gobyerno. Hindi ko inakusahan si, ako lamang po ay nagsasalita na ganun po. Kumakalat yung impormasyon na yan na nalilink si Castro. Gaano ba yan katotoo? Kung hindi totoo, well and good. Pero kung totoo, bakit nandyan pa yan? Bakit hinayaan nyo na mag-ingay dyan sa committee hearing na yan? Diba? Kung tunay kayo, Akop, Abante, Barbers, kung tunay kayong nakipaglaban sa taong bayan, unahin nyo itong mga taong to. Ang taong bayan po ay nakakahalata na sa inyo na lahat ng mga ginagawa nyo dyan sa Tuwadcom, huwag nyo kaming bulahin. Dahil kami, ang aming pagtingin sa inyo, bias kayo. Ang pagtingin namin sa iyo, scripted kayo. Paano naman hindi kami maniniwala dito kay Drexy Cardema na real talk po kayo? Imagine itong si Drexy Cardema, noong nagbigay siya ng kanyang statement, nanginginig ang kanyang boses. It is very clear na nasa isa puso niya ang kanyang mga sinasabi. Dahil totoo po. Alam ko na hinarap niya ito in front of many. May minention pa siyang mga pangalan Nasa tabi niya ang mga pangalan na minention niya. Na real talk niya, napahiya niya in person talaga. Okay? At yan po ay pakikinggan natin ngayon. Okay? So bago ang lahat, bago ko ipapakita yung video na, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay? So, simulan na natin itong una nating yung topic natin ngayon. Okay? Isa lang naman ang topic natin ngayon. Bida sa puso ng taong bayan, itong si Drexy Cardema. Okay? Si Congressman Drexy Cardema. Mahal ka ng taong bayan sa ginagawa mo. Okay? You are true na, ito marami, sina Abante, sina Paduano, sina Barber, sina Akop, yung mga tapang-tapangan sa Kongreso, 'di ba? Tapang-tapangan sila, mga lalaki, mga lalaki. Pero sabi ng taong bayan,
ang tunay po na matapang si Drexy Cardema. Hinarap niya ang lahat ng mga lalaki o mga babaeng kongresista na walang mga bayag, walang mga prinsipyo. Nag-iisa lamang po itong si Congressman Drexy Cardema na matapang. Sabi pa nga ng taong bayan, ito yung tunay na matapang na kongresista. Okay? So, without further ado, pakinggan po natin itong si Ma'am Congressman Drexy Cardema. Ayan. Ma'am Drexy, pasok. Mr. Chair. Bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo sa labas. Maaari ba? Mr. Chair. Wala hong bastusan dito, ha? Hindi. Kasi pagkatapos ng speech ni Cardema, merong mga pumalakpak. Which is, meron siguro sa rules ng plenary o sa committee hearing na bawal ang pumalakpak. Pero, ang totoo niyan, nasaktan kayo. Thank you, Congressman Lara. The next to interpolate is Congresswoman Janet Garin. Wala si She's Janet not Garin. here. So, Congressman Drixie Cardema, you are Florenda Fenwick, hello po. recognized. Eto na. Thank you, Mr. Chair. Good evening po. Just a manifestation. This is a manifestation. Yes, Okay. Chair. Please proceed. Tayo ditong mga kinatawan. Sa totoo lang ha, itong si Congressman Cardema, maganda pa, ha? Matalino pa, matapang pa. Yan ang tunay na maganda, di ba? Ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit, ang Correct. kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. Tama ka dyan. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. Tama. I would Correct. like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Buti pa ito, na congressman, bata pa na congressman, alam niya, ha? Na ang taong bayan ang may gusto ng prinsipyo ni Tatay Digong at ni VP Sara. Di ba? Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Correct. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama na Bakit nasabi ni Cardema na gusto natin yung patas na hearing? Anong ibig sabihin mo, Cardema? 'Di ba? Napaghalataan na real talk sila ni Cardema na itong tuwadcom na ito walang patas na hearing, 'di ba? Real talk. That's real talk number 1. natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Correct. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. Yan ang hindi iniisip ng mga ilan ng kongresista natin. Nawala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito. Kaya Correct. niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ha? Tama yung sinabi niya, ha? Awang-awa na po ang taong bayan sa mga inosenteng taong bayan na nabibiktima dito sa mga durugista na ito at mga kriminal na ito. At walang iba po ang naglilinis dito kundi ang mga Duterte. Kaya gusto po ng taong bayan na ang mga Duterte, VP Sara, ang maging leader ng ating bansa. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahon ng Kongreso ng 6 na taon. Correct. Majority pang Diba? Sila ngayon ang mga tuwadcom ang ingay na ingay, bida-bida, tapang-tapangan ngayon sa war on drugs. Baka nakalimutan nila, you supported this program before. When Duterte initiate this program, kayong mga kongresista, sumuporta kayo at binigyan nyo pa ng budget. Hugas kamay na ba tayo? Kayo mismo ang nagbigay ng budget yan, ha? Nung nag-request po ang Office of the President. Tama, na real talk sila dito kay Cardema na hindi po matanggap-tanggap ni Akop, ha? Napahiya si Akop dito nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at Pangga Mercy, Sisi Megs, ano ba yan? Hindi na naman ako na basa ni Kuya Donmar kahit ang dami ko ng mga heart sa laman. Ay, hindi ko nabasa. Sorry na, Pangga Mercy. Hindi ko nakita Hindi ko nakita yung pangalan mo. Sorry. Yan si Pangga Mercy, yung ating health advisors ng ating channel na ito. Yan, kung gusto nyo magpa-advise yan kay Pangga Mercy, magaling yan. pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos
dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista Ah. para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito Correct. o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo no, sa topic ng pagpatay dahil kayo Castro, pahiya si Castro dito eh. mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo Correct. at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga Kasi natitira sa tingin ko ha, si Castro ang pinariringgan niya doon eh. Merong mga kasamahan natin dito na ganyan, di ba? ang resource persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Hala! Si Attorney Maria Cristina Conti. Ayan, di ba? Harap-harapan niyang binanggit talaga ang pangalan. Ha? Oh, pahiya ka ngayon. Oh, paano na yan, Cristina Conti? Ha? Binanggit yung pangalan mo, harap-harapan, no? Yan ang tunay na matapang, di ba? Na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo. Sa totoo lang, tama itong sinabi ng isang viewer dito, si Boss Bench. Hindi ko nakita sa GMA, sa balita, si Congressman Cardema. Yan, pati nga ako eh. Pansin ko yan. Magaling ang sinabi ni Congressman Cardema dito sa hearing na ito. Pero hindi mo makita sa mga mainstream media na binalita ito na merong isang kongresista na lumalaban. Merong isang kongresista na maganda yung sinabi na kinalaban talaga itong tuwadcom na ito. Di ba? Tama. Hindi po siya binalita. Ganyan po ka-unfair at kabayas ang mga mainstream media. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman